Ito ang reading mo, Scorpio. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, King of Cups. I feel like ang nasa-sense ko na energy mo, nakita ko na andun yung pagmamahal sa puso mo at hindi nawawala yun. And may tao ka dito na gusto mong ipakita yung nararamdaman mo. Gusto mong sabihin yung feelings mo towards dun sa taong mahal mo. Ang mensahe ng card mo, may mga gumugulo sa isipan mo at pabalik-balik yun. And inaalis mo yung sarili mo dun, pero ang nangyayari, bumabalik at bumabalik ka pa rin dun sa sitwasyon na yun. Gusto mong klaruhin yung mga nangyari. Gusto mong sabihin kung ano yung nasa isipan mo. Or meron ka ditong inaalam. Nagiging maayos yung career mo ngayon. Nagko-grow yung financial. Nagiging maganda yung pasok ng pera. Some of you, nagiging stable yung trabaho mo. May offer na darating. Some of you, andun yung pagsisisi mo sa mga nangyari. Minamanifest mo na magkaroon ng pagbabago. Some of you, iniisip mong mag-travel or may darating na travel. Itong tao na to, gusto niyang iparamdam yung kanyang passionate na action towards you. Or yung affection niya, gusto niya ipakita sa'yo. Iniisip mo lahat ginawa mo para maibigay yung effort mo, maipakita yung kaya mo, pero ang nangyayari walang bumabalik, walang nangyayari. Some of you, darating din yung panahon na lahat ng pinaghirapan mo, aanihin mo din. May mga plano ka pa para sa buhay mo, sa pamilya mo, sa mga pangarap mo. And some of you, andun yung meron kang gustong puntahan or may gusto kang gawin. Clarify natin ang 8 of Swords. Kung ano yung gumugulo sa isipan mo, iniisip mo na i-manifest na magkaroon ng pagbabago, marirealize mo rin na kung ano yung magpapasaya para sa'yo. Kung ano yung gusto mo, yun yung isipin mo. At unti-unti mong maiaalis yung sarili mo doon sa mga bagay na akala mo hindi mo kayang gawin. Na akala mo hindi mo maiaalis yung sarili mo doon sa sitwasyon na yun. Clarify natin ang King of Pentacles. Ten of Swords and Queen of Cups. Feeling mo ilang ulit kang sinaksak ng patalikod. Ilang ulit kang umiyak, sumuko, and stress ka, napagod ka na. Kaya mas gusto mo na i-end yung situation. Isipin ko ano yung mas makakabuti para sa'yo. Some of you, itong tao na to, iniisip niya na ayusin yung mga nangyari at nasasaktan siya. Pero hindi siya basta-basta mag-move. Kailangan niya munang
pag-isipan ng mabuti kung ano yung gagawin niyang paraan, kung paano niya maiaayos yung mga nangyari. Clarify natin ang the world. Six of Cups and Ten of Wands. Yung past person mo, maaring nasa malayo siya or may isa dito na nasa malayo. Maaring aalis siya or marami siyang responsibilidad na dapat niyang unahin at isipin. Some of you, may mga kailangan ka pang punuan na responsibilidad and gagawin mo lahat para matugunan yung pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay. Kasi alam mo, kailangan mong punuan yon kung ano yung responsibilidad na yon. Clarify natin ang Seven of Pentacles, Temperance and Three of Pentacles. Kailangan mong habaan yung pasensya mo. Huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon. Pag-isipan mong mabuti. Or kailangan mong habaan yung pasensya mo dahil hindi lahat ng bagay na dumarating sa buhay mo, pinaghirapan mo, kailangan may resulta agad-agad. Darating din yung panahon na lahat ng ginawa mo, nakabutihan, babalik din yan sa'yo. Basta kung ano yung kaya mo sa bawat dumarating sa buhay mo, ibigay mo lang yung best mo. And may mga bagay ka pa dito na gusto mong ayusin para sa kinabukasan mo. At pinaghahandaan mo na kung ano yung gusto mo para sa pamilya mo at para sa sarili mo. Clarify natin ang Page of Swords. Six of Wands and Nine of Cups. May gagawin ka ditong paraan para makuha mo yung tagumpay na gusto mo. And kung ano yung matagal mo nang hinihiling at pinagsikapan mo, ibibigay din yan sa'yo. Kasi andun yung success and magiging masaya ka dito sa bandang huli or meron kang marireceive na talagang ikakasaya ng puso mo. Clarify natin ang Four of Cups. Nine of Swords and Four of Cups. May dumating dito na offer at tinanggihan mo. Sobra kang nangihinayang, nalungkot. Some of you, you feel regret do sa mga nangyari sa buhay mo kasi hindi mo napagdesisyonan ng tama. Clarify natin ang King of Wands, Strength and the Emperor. Alam mo kung saan mo ipopokus yung attention mo. Doon mo binubuhos lahat ng lakas mo sa mga pangarap mo, kung paano mo makuha yung tagumpay na gusto mo, kung paano mo maabot yung mga pangarap mo. Hindi ka basta-basta mag-aaksaya doon sa mga bagay na hindi naman para sa'yo worth it. Gusto mong iubuhos yung energy mo sa magbe-benefit ka. Clarify natin ang Two of Wands, Ten of Wands and Knight of Swords. Alam mo kung ano yung responsibilidad mo. Alam mo yung kailangan na gawin doon. And whatever it may happen, tutugunan mo yun. Pupunuan mo yun. Marami ka pang goal, plano, para sa kinabukasan mo at dun sa mga mahal mo sa buhay. And pinag-iisipan mo mabuti kung ano yung hakbang na gagawin mo
patungo dun sa pangarap mo. Kung paano mo maa-achieve yun. Alamin natin kung ano mensahe para sa'yo. When I'm grateful for what I have, I can feel good along the way to what I desire. Ang mensahe para sa'yo na kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo, kung saan ka magiging masaya, yun yung palagi mong bibigyan ng atensyon, ng energy, ng lakas mo. Para hindi masayang lahat ng effort mo, ng panahon mo. And magdasal ka lang sa Diyos Ama na tulungan ka sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Kailangan maganda yung connection mo sa Diyos at kailangan din na gawin mo yung kaya mo na pagsusumikap. And alam mong tama yung ginagawa mo at masaya ka dun sa gusto mo. Para yung ibabalik ng universe na outcome sa'yo is maganda. Kung ano yung ine-expect mo, iyon yung darating sa'yo. Kung ano yung minamanifest mo, iyon yung maa-attract mo. Basta, lagi mo lang naiisipin kung ano yung magpapasaya para sa'yo at samahan mo ng pagdarasal, pagsusumikap, at pagtsatsaga. Iyon lang yung susi doon para ma-achieve mo yung goal mo. And kung ano yung tagumpay na makukuha mo, ingatan mo yon. Kasi minsan nakakalimutan natin na kapag nagtagumpay ka sa buhay, sa mga gusto mo, nawawalan ka na ng focus sa kung ano yung dapat mong gawin sa buhay. Siyempre, kailangan mo magpasalamat doon sa mga taong nandyan para sa'yo, sa Diyos Ama, and i-appreciate mo yung mga bagay na kahit maliit lang. Lahat naman ng binibigay o nakukuha natin sa buhay nagsisimula sa maliit na bagay. And unti-unting nagiging malaki yan dahil sa pagsusumikap at pagtsatsaga natin. Basta lagi mo lang iisipin kung saan ka magiging masaya at gawin mo yung lahat ng makakaya mo para ma-achieve mo yung pangarap mo. At itong yung reading, Scorpio, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.